So good day guys. Um, okay, so what we learned in our last video. So marami tayong matutunan doon sa last video natin kahapon. Kasi very bad trade, not following the system or the rules, the result is very bad. Yung nakita nyo sa video, negative $6 lang yun. Pero, kasunod nung trade na yun, malaki yung natalo ko doon. So, para mas clear sa inyo guys, I have 5 sets of trades every day. And every set of trade, meron niyang around 2 trades. So, maximum of 10 trades a day. So, yung pinakita ko ng video kahapon is yun yung first set trades na ginawa ko. So, actually guys, every video na pinapakita ko sa inyo, isang set lang yan. Isang set ng trades. So, possible 1 to 2 to 3 trades lang yan. Makikita nyo naman sa video eh. Pag umaliktad yung pumapasok din ako. So, yun yung pangalawang trades niya. And, kasunod nun, yun. Sunod-sunod na yung talo na. Ay, nakakatawa. Pero, nakakapanghinayang. So, actually guys, this is the real journey of a trader. Dili puro hype guys. Dili lang tatong gani. Pakita na ko sa inyo. Because this is a journey. These videos na akong ipakita sa inyo. This is my journey guys. Part na siya sa akong journey. And documentation sa akong system. So, as you can see, look my reaction yesterday. Actually, the first thing na hindi ko ginawa nun is preparation. I'm not prepared. No, umupo lang ako agad sa upuan ko and then nakita ko yung chart, pumasok ako agad. Hindi ko in-analyze ng maayos yung chart. Yung market structure, yung support and resistance, hindi na. Nung nakita ko yung candle na malaking candle na pababa, pinasukan ko agad. Kasi, ganito kasi yan guys. Di ba hindi ito yung unang system ko? Hindi ito yung unang trades ko talaga. So, ito din yung dahilan eh. Hindi dahilan. Ito din yung mangyayari talaga pag medyo marami ka nang natutunan sa trading. Kasi, nung una kasi guys, nag-trade ako ng breakout strategy. No? Ano pa? Retest. Nag-trade ako niyan. Ano pa? Candlestick strategy. Yan. So, kahapon, kahit wala sa system ko, bigla akong pumasok, parang nag-pump agad heart ko. Yun, kasi, puso kasi. So, yun yung nangyari. So, fear of missing out, first is lack of preparation. Pangalawa, fear of missing out. Yes. Kasi, syempre, sayang, di ba? Feeling mo sayang. And greed. Impatience. Grabe. Makikita ko talaga sa video guys kung ilang minuto na lang pwede na akong pumasok doon. Kaso hindi ko talaga inintay. Pumasok talaga ako agad kasi nakita ko yung isang candle na, ay, bakit talaga? So, yun. Diba? So, the result, very bad trade. No? So, for me, actually guys, I will tell you the truth. This is normal for a real trader. Kung day trader ka, dadaanan mo talaga yan. Tanungin mo kahit sinong trader, yung totoong trader talaga. Hindi yung natuto lang ngayon, tapos na. So, nadadaanan talaga yan. So, next you will encounter this. You know how to counter it. So, this is the real hardest game you will encounter if you will be a trader. Kasi, pati na yun ng yung sarili mo. Kasi yung system guys, hindi lang yan full chart. Hindi lang yan technical analysis. Hindi lang yan support and resistance. Hindi lang yan trend. Hindi lang yan kasali na dyan yung sarili mo. Yung patience, yung paano ka maghintay, paano ka basta ganun, kasali na yung sarili mo dyan. So, part yung system na ginawa mo. Akala kasi natin, akala ko na, yung system, parang ako lang, yung pinag-aralan ko. Hindi pala. So, yung routine talaga na ginagawa mo. Na dapat, wag mong i-close. So, yan. And, ito talaga yung natutunan ko. Yesterday, first, so, I need to neglect sa uban akong hibalaan just for this system to gather reliable data. Diba? Kailangan ko talagang kalimutan yung mga ibang, ay, hindi naman kalimutan guys. Hindi neglect. Parang i-set aside muna. No? Yung mga nalalaman ko, kung iba, dapat magpo-focus ako. Yung focus ba na para sa system ko. Kasi, kung ginawa ko yun, na kahit konting titik lang na hindi ayon sa system mo, ang mangyayari kasi doon, yung data na yun, hindi na yun siya fit sa system. Hindi mo siya pwedeng i-gather sa documentation mo. Kasi, hindi naman yun ayon sa rules na ginawa mo. So, ganun yung mangyayari. So, walang silbi pa rin yun. Kahit nanalo ka pa dun. Walang silbi yun. Wag mong linangin yung sarili mo. Wag mong linangin yung sarili mo. Kung ano talaga yun, hindi talaga yung kasali, wag mo nang isali sa data mo na binuo. Diba? So, ganun yun. Ganun yung pag-gather ng data. Parang crisis din. Diba? Next is, don't follow your emotion, follow your strategic system. Ang pinag-aralan mong system na alam mong malaki ang edge mo sa market, so nasasayang lang dahil sa kapigasan ng ulo mo. Diba? So, guys, ay binuo ko yung system na yan. Medyo matagal-tagal din na, maraming losses ako nangyari bago nabuo yung system na yan. Kaya, parang sinayang ko yun ba? Dahil lang sa pero, ganyan talaga part talaga sa trading. Ang importante, how you respond after that. So, yun. Dapat matuto tayo, may matutunan tayo. Dapat next time, we will do much better na mga movement, no? So, yun. Alam ko guys, na yung system ko ay goods na. Kulang pa lang siya ng, basta kulang lang siya ng documentation. Kasali yung sarili ko. Hindi lang yung strategy analysis ko, hindi lang. Kasali yung self ko. Yun yung ginagawa kong data ngayon. So, kasali yung kung paano ako. Kaya yun, normal lang na may nangyaring ganito. Kasi,
sa data na ginagawa ko, yun, kailangan natin i-verify yun, kailangan natin pag-aralan kung paano natin i-counter yun, ng mga ganong scenario, di ba? So, pag nakapasok ka na sa trade, pangatlo, pag nakapasok ka na sa trade, guys, then wala sa system mo, stop the trade. So, mali yung ginawa ko kasi kahapon. Pinagpatuloy ko pa yung trade. Sabi ko pa, ano sinabi ko ng kahapon? Sabi ko pa, nakapasok na ako, kaya panindigan na lang. So, yun, ang result. Okay lang kung, tawag dyan, ayon sa nalagay mong trade. Pero, kung hindi, yun, katulad ng kahapon, hindi, loss. So, dapat talaga guys, kabalutan mo cut sa atong wrong actions para dili siya mahimuti. Kabalo kang mali na siya, na action, stop na. Parang sin lang din yan. May, alam mong kasalanan na yan. Cut mo na agad para hindi na lumaki. Diba? Kasi pag tumagal pa yan, mahihirapan ka ng putulin yan. So, yun. So, ang nangyari kahapon guys, ang ginawa ko, next trade ko nun, malaki yung losses ko. Sa mga, more than $20 next set of trades ko. More than $20. Then after that, basta umabot siya ng negative $33 yung losses ko kahapon. Pero, nung pagkagabi naman, doon medyo kunting pahinga lang, siguro mga 8 hours din or 7 hours din ako nagpahinga. Then, kunting meditation, kung paano ko siya ibabalik yung system ko kasi nasira na naman yung focus. Bumalik naman siya, pero yun. Nanalo tayo, pero hindi ganyan kalaki, hindi na-cover talaga yung losses natin. So, ganun. Ang hirap, pag nasimulan mo pa naman na, mali, ang hirap mo na talagang, mahirapan kang i-counter talaga. Kaya, mas maigi, piliin mo yung tamang dalaw mo. So, be careful sa thoughts mo, be careful sa actions. Kasi magre-result yan ng tama o mali, dalawa lang patutunguhan. So, matatalo ka o nanalo ka. Hindi lang ito laro lang, di ba? Kasi matatalo ka, pera talaga yan. Real money. Except kung demo account. So, yun. So, yun guys, hopefully may nakuha kayo. Kung wala kayong nakuha, okay naman. Kasi itong documentation ko is hindi lang para sa inyo, para din sa akin. So, kung gusto niyo yung video o gusto niyo makinig o gusto niyo pang panoorin yung mangyayari next day and next week and next month. So, yun lang guys. Nanood lang kayo. Tapos try kayo mag-comment guys, baka kaya natin sagutin yung mga tanong niyo or gusto niyo mangyari. Sige guys, see you next time. Kalmang Trader.